So, this is 7 hours before Florida. So, tapos na ang aking working day. Medyo wala tayong nagawa, no? Dahil sobrang excited ako. Pero, yeah, so in the next few hours, I'll be in Florida. And I'll try to capture o kunan ng video lahat ng mga magagandang pupuntahan ko para maalala ko siya. At pag nakita ko yung videos ko in the future, pag matanda na tayo, matuwa tayo. So, yun guys, samahan nyo lang ako guys. And papakita ko kung ano yung mga experience ko sa Orlando, Florida. Exciting! Ayan guys, nakalapag na tayo sa Florida. This is their airport. And after 3 hours na. So meron akong gustong puntahan dito, papakita ko sa inyo. Damn, unfortunately, alas 10 na. So medyo sarado na yung mga restaurant dito. Kaya tingin ko, ikutin ko na lang to sa pagbalik ko. Kasi sarado na eh. Ayan, sarado na yung mga restaurant. Kasi alas 10 na. Holy. Hindi ko alam, meron palang trend dito. So, siguro ganun kalaki yung airport nila dito sa Florida. So, exciting. Pakita ko sa inyo. Laki ng airport nila, grabe. Ayun guys, so hindi ko alam kung may border security pa dito, pero lakad-lakad muna tayo dito. Tingnan natin kung ano meron. So ito yung loob nito. Tapos meron silang hotel doon. And then tingin ko meron silang store dito. Kaso sarado na. Meron silang Walt Disney. Yan yung fountain nila dito. Simple lang, simple. Hindi pa ganun kaingat, hindi ko parang dami ingat. Pero mag 28 degrees daw dito eh. So, tignan natin yung design ng cup nila dito sa Starbucks. So, ito ang itsura ng kanilang mug dito. Florida. So, ito ay alam ko $17. $18. Yan, so naghihintay na lang ako ng Uber. Nag-book na ako ng Uber. Tingin ko diretso na ako pa uwi sa tutuluyan ko dahil gabi na, 10:30 PM na. So bukas na lang rin siguro ako magsisimulang umikot-ikot. So pakita ko sa inyo kung ano itsura nung labas ng airport. So nandito na tayo sa hostel natin, all the way to the end daw. So hostel lang tong tinuluyan ko kasi almost nasa labas naman ako. So tutulugan lang naman, and sanay naman ako, especially nung nasa Europe ako, lagi akong hostel. So pakita ko sa inyo pag maliwanag na kung ano itsura. So, ito ang itsura ng hostel namin. So, merong 3 kama. Medyo madilim, pero may 3 kama. So, usually sa hostel type, kama-kama lang. So, mag-rent ka ng isang kama, and then meron ka mga kasama iba. Pero normally, safe naman siya. Para sa akin, safe naman siya. Kasi una, lalaki ako. And pangalawa, halos karamihan ng nag-hostel din mga traveler. So, safe siya. And
it's a good way to save some money kapag ka-travel ka. So, yun yung itsura nung hostel namin. So, bukas, libre yung breakfast namin. So, from 6:30 to 9:30. So, everyday yon for 4 days na nandito ako, libre yung breakfast. So, bukas gigising ako ng maga. And then, meron din silang pool dito. At, ano pa ba? At ang binayaran ko dito ay nasa 200 lang. 200 for Friday, Saturday, Sunday, Monday, and 4 nights. So, 4 nights and 5 days. So, yun. So bago matulog, daan muna ako sa 7-Eleven dito. So, punta ako doon sa 7-Eleven. 7-Eleven lang. Tingnan natin kung ano mabibili. Meron silang alak dito. Parang nag-crave ako ng noodles. Nakakatuwa dito kasi parang second language dito ay Mexican, Espanyol. So halos lahat ng Mexican may pagka-Espanyol. So magrarami na lang ako. Titikman ko tong tapatio. Mukha siyang Mexican ramen. So ano to? $279 lime shrimp. So sana masarap siya. So naglalagay ako ng drinks ko. Ay po, mali pa. So napansin ko lang yung Spanish word nung basurahan ay basura din pala sa Espanyol. Wala lang. So yun, so karamihan ng mga so parang second language pala dito sa Florida ay Spanish. Kasi halos lahat na nakikita ko medyo meron silang second na language na nakasulat. Napansin ko lang sana ito pala binili ko, no. $289 lang. Burrito kaysa noodles. Pero tingnan natin. So yan, mukhang pwede na. So tikpan natin. Ba, masim-masim. Maliban except sa lasa, masim-masim siya. Pero parang first time ko na experience yung ganong flavor. So yan, pumalik na ako sa hostel ko. Bago ako umalis na yung 7-Eleven, bumili ulit ako ng tinapay saka ng chips. And then sabi ni ate Kahera, kung nagtanong siya kung ano daw lahi ko. Sabi ko, sabi niya, what are you? Sagot ko, I'm a handsome man. Natawa si ate. Anyway, siguro hindi pa siya nakakita ng Pilipino o wala siya masyadong Pilipino nakikita dito. Kaya nagtanong siya. Dahil unique ang ating itsura. Yun lang. So, matutulog na ako. See you guys tomorrow. Good morning, Florida. First morning here sa Florida. Meron silang pool dito. So, yan yung itsura ng pool nila dito. And ito yung itsura ng hostel na tinuluyan ko. So pumunta ako ngayon sa breakfast. Ang cute nung merong squirrel. Ano kinakain niya? Gumamela. Yo. What's up, American squirrel? Yo. Tara, kain tayo. So, ito na yung breakfast natin for the day. Meron tayong kape. Gumawa tayo ng pancake, which is pinaka-favorite part ko.
and then Sub-Zero. So, ito na yun. Hello guys from Florida. Yan. So umaga na ngayon. Lalakad lang ako papunta sa mall. It's already 9 o'clock in the morning. 9:30 to be exact. So mula sa place ko hanggang mall, it'll be 30 minutes walk. So it's gonna be a good walk for me para bumaba rin yung kinain ko this morning. So yan, nasa highway ako ngayon. So yan ang highway. So I'll just walk from here. Grabe, ang ganda ng daan dito. Yun, so I'd say with regards to my stay, medyo kakaiba lang yung tulog ko, medyo hindi komportable. I've been with different hostels before, pero ito medyo so-so. I guess it's ewan ko, tingin ko sa Europe yung mga hostels much more classier compared sa hostels dito sa Amerika. Kasi sa Europe, ang gaganda talaga sa kanilinis ng mga bed sheets nila. Saka mabango yung mga kuprikama nila. Dito, there's some aging. So, yun lang masasabi ko. Overall, at least nakatipid ako. Diba? And I don't think I'd really enjoy hotel too unless you got a family. So, kung may family ka, may kasama ka, nice to stay in a hotel. Pero yun lang yung experience ko. Anyway, free breakfast, so which is nice. They have Dunkin' Donuts here. They have drive-thru Dunkin' Donuts. Which we don't have in Canada. And of course, McDonald's. Grabe, napaka ganda ng panahon right now. I think it's 28 degrees, 26 to 28. Maganda ang sikat ng araw. So nandito na ako sa Florida Mall. So malapit lang pala. And parang hindi pa siya ganun nakakapagod kasi hindi pa ganun kalakas siguro yung sikat ng araw. Anyway, I think I'll be there in the next few minutes, so samahan niyo ako. So, ang plan ko pala for today is just to walk around the mall. So, ikot lang tayo sa Florida Mall. And then, in the afternoon, I'll stop by sa Disney Downtown. So, yun lang ang plano for today. Yan, so nandito na tayo sa mall. At ito ang itsura niya sa loob. Parang normal mall here in the US. Look at this cute store, Sugar Planet. So puro ano siya, puro cute stuff. Guys, look what I found. My favorite brand, Uniqlo. Haha. Tingin tayo sa loob. Ito ang pinaka-sale nila, 50. Parang presyong Philippines din. Oh, bago na yung mga bag nila oh. Parang mas malaki yung bag nila. 20.
20 lang to. Bili kaya tayo yan. Bibidyoan ko lang to guys dahil ganyan palang pagporma niyan. Meron akong ganyan jacket saka jacket sa loob. So, gagayahin ko yan. Pag nag-Europe tayo, OMG guys, merong sale. 590. Bili tayo ng isa. Grabe. Ang cute ng mga design niya. The New World. Guys, ang cute nito. Tindahan ng gelato. So nandito tayo sa kabilang part ng mall. Nakita natin ang Crayola. So pupunta tayo sa Crayola. Gacha, ang cute ng gacha. So tignan natin kung ano itsura ng Crayola. Okay, so pasok tayo. So alam ko malaki pang store na to pero ito lang siya. Ngayon lang ako nakakita ng Crayola store. Magkano yung ganito? Wala namang price Yung pala yung experience. Pasok tayo doon. Ang colored pencil ay $5.99. $1.99 kapag 12. Makabili kaya ng Crayola. Bili ako nito. 5. Oh wow. Parang M&M's. Pick your pack. Isa siyang malaking Crayola na pwede kang pumili. Grabe, ang daming kulay. Daming Crayola. Pwede kaya yan sa check-in. Ano to? Laga Crayola shelf. Okay. Wow. Ang isa nito ay $250 US dollar. Ang cute. $250. Yung maliit, 30. Ito malaki, $40. Tingin ko may bayad dito. May bayad pala dun Ito na yung Crayola experience. How much? Tanong natin. Libre kaya ito? Feeling ko may bayad dito. So yun. So may bayad pala pagpasok sa loob. Ang bayad daw ay $28 US pag adult, and then 38 kapag annual. So 28 kapag one time lang, $38 pag annual. So tingin ko siya pambata siya. So baka ibili ko na lang ng pasalubong or bili na lang ako ng something dito. Parang hindi ko rin siya ma-enjoy. So yan na yung Crayola experience. Hindi na ako papasok kasi mahal. So nandito tayo ngayon sa para siyang game store. Gacha ang pangalan niya. Nakakatuwa ako kasi ang price niya ay puro snacks. At wow, parang gusto kong tikman to. Para siyang Chinese something. Lace. Kaso baka di tayo manalo. Ano pang ibang flavor? Nakakatawa yung mga flavor nila Anong classic flavor yun? I wonder. Gacha. Nakakatawa yung mga nila. Mga snacks nila. Oh, pati Doritos. Iwang snack parang may prom.
Entered into machine. Doritos. Dito tayo sa kabila. Oh wow. Nakakatuwa yung business. Flaming hot. Again guys, nandito tayo sa Shake Shack. Umorder lang ako ng isang burger for lunch. So $7.99 sa Canadian na to. Nasa $10 siguro to. Masarap. Mali pa yung order na binigay nila. Let's wait. So, ito na yung tunay na order. Tunay na order natin. So, mas mukha siyang healthy, no? Okay. Rob. Ito talaga Shake Shack. So this is the end result. Ubus na Shake Shack. Agree ba kayo na mas masarap ang Shake Shack kaysa sa McDonald's? O baka di na talaga ako mahilig sa McDonald's? Baka minsan ko lang talaga natitikman yung Shake Shack. So yun, umuwi na ako. So try ko naman pumunta sa Disney Downtown after. Umalis na ako ng mall kasi naikot ko na siya. Saka nakakain na ako ng Shake Shack. So na-meet na natin ating goal for the day. Next stop is Disney Downtown. So nag-check ako ng Uber. Ang Uber is $28 papunta doon, US dollar. And then another $30 pabalik. So sabi ko sobrang mahal. I have the time naman, so I'm just gonna take the bus. Ang bus, I think is $2 only. So mag-bus tayo. And maganda ang panahon, at least makapag-bawas-bawas ng calories. So yeah, Disney Downtown, here we go! So from Florida, dun ako nang galing. Florida Mall is to Disney Downtown. You just have to take the bus 311. So yan na yung bus. Maghintay na tayo. Grabe ka init. Sana dumating na yung bus. So dito pala sa Florida, maraming galing sa South America. So mga bansang katulad ng Mexico, Venezuela. So ibig sabihin marami nagsasalita ng Mexican dito. Gaya nga ng nasabi ko, parang second language nila yung Mexican. So kanina nagtanong ako kung tumatanggap ba sila ng credit card sa bus. So sinagot ako, sabi niya hindi daw siya nakakaintindi ng English. So kung titira pala tayo dito, dapat marunong rin tayo mag-Espanyol. Which is tingin ko madali lang kapag Pilipino ka. Kasi may mga salita ka na sinishare. May mga salitang pareho ng sa Espanya. Ayun guys, so nakasakay na ako ng bus. Maganda naman yung bus nila. Maluwag saka malamig. So yan yung itsura ng bus nila. And so mga siguro 1 oras to hanggang sa Disney Downtown. So good way na rin to para makita natin yung mga lugar nila, di ba? Yung mga itsura ng, alam niyo, ng street dito sa Florida. So
So, kanina akala ko tumatanggap sila ng card sa bus. Hindi pala sila tumatanggap ng card sa bus. So, it's only cash or app. So, mamaya mag-withdraw ako. Ang bayad lang naman ay $2 o 80 pesos o 100. So, mamaya mag-withdraw ako para may pambayad ako sa bus mamaya pagbalik. So, nakatipid ako ng doon $2. Pero hindi ko naman yan hindi ko alam yan, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam, hindi ako aware. Kala ko tumatanggap sila ng card. So, yan. So, 2 o'clock na. At nasa kalahati na tayo ng biyahe. Parang gusto ko magmerienda. Siguro magmimerienda tayo sa Disney Downtown pagka dating natin doon. And then, try tayong mag-withdraw ng pera para may pambayad tayo ng bus. Or pwede rin hindi. Joke lang. Mag-withdraw tayo kahit $10 lang ang pambayad ng bus. Di tayo napapamahal sa Uber. Mahal ang Uber almost 35 mga naka-enjoy naman ng mag-bus kasi marami ka nakikitang iba't ibang lugar. Kaya paminsan-minsan maganda rin yung nagbabus ka. Malapit na tayo. So, nakita ko na yung Disney Resort sign. We are now approaching Disney Springs Transfer Station. Transfer to Disney Springs directly. Oh guys, so nandito na tayo. Papasok na tayo sa... Bumaba na ako. So maglalakad na ako papasok sa Disney Springs or yung parang Disney Downtown nila. So yan. Sinusundan ko lang yung sign papunta sa... Sinusundan ko lang yung mga tao actually. I'm excited! My gosh. Disney. First time ko magpunta ng Disney mag-isa. Na parang alam mo yun, feeling high school ulit. So ang Disney Spring, para lang naman siyang shopping mall. So siya yung parang pinaka downtown sa Disney. So kung ayaw mo nang pumasok ng Disneyland, kaya ng mga Disney Park, pwede ka na dun sa labas. Meron silang mga restaurant sa loob. And then may mga iba't ibang gift shops, which is nice din naman. Personally, ako kasi ayoko nang pumasok sa mga Disney Park kasi kasi ayoko na nung sobrang crowded. And you know, ang mahal din ng ticket sa Disney Park, $200. So parang ayoko na mag-spend ng ganun. Grabe ang init, ang sarap. I mean, hindi siya ganun nanlalagkit yung yung pakiramdam. Siya, tamang init. Wow, sugoi. Wow. House of Blues. Meron palang Cirque Soleil dito. Cirque Soleil sa store. Wow, welcome to Disney Springs. Ang dami. Wow. Wow. Pasok tayo sa M&M.
Grabe ang cute ng mga design ng stores nila. Parang ka nasa old country style. Letter M, M&M's. Split bill. Grabe, pasok tayo sa M&M's. Oh. Oh wow, ang cute. Grabe, ang bango sa loob, amoy tsokolate. Meron din silang ganun ah. Oh, wow. 18.99 per pound. Wala bang pre-taste dito? Oh, ang cute nito. So this is the price. Kapag ka small, $14.99 US dollar. $18.99 pag medium and then large. $21.99. Ito yung tsura ng medium nila. Yun yung small nila. So medyo mahal dito, no? So yan ang M&M's dito sa Orlando, Florida. Tingnan natin yung mga display nila dito. Magnet. Ang kit nito. $8.99. Magnets. Nagko-collect ka ng magnet eh. $8.99. This one, $6.99. $6.99. Ang cute ng yellow. First time ko nakakita nito, golf ball, M&M. $4.99 golf ball. Two for $40. Medyo mahal, no? Nubo ako. Salt and straw. Disney Spring. So nandito na tayo sa medyo parang tabi ng lake dito sa Disney Spring. At meron silang hot air balloon here. Oh wow, ang laki. Grabe laki. Grabe, ang daming pila ng CR ng babae. Ano kaya yun, no? Hotel kaya yun? Mukha siyang hotel. Dito sa Florida, parang sabi nila marami daw Pilipino, pero kahapon pa ako hindi nakakita ng Pilipino. Marami dito Meksikano. So, tingnan natin kung makakita tayo ng Pilipino bago tayo umuwi ng Tuesday. Sasabihan ko kayo. So nandito ako sa Galaxy Star Wars. One of the coolest thing I've seen here. It was Jim's break, so I One. just gave it to him. It had 3 things on it. I'm here, Jim's on break. Hello. Are these sold separately? No, Ahsoka's always a set. Oh, it's always a set? Yeah. So when you buy that $159, that comes with the laser too? This here, Yeah? it comes without a blade. It's just the hilt. Thanks, Larissa. Oh, okay. How much is the blade?
The 26 inch is 50 and the 36 inch is 55. I see, okay. Okay, sounds good. Thank you. The consumer in me is telling me to buy. I need to control myself. Grabe ang cool. Oh, wow. Nakakatuwa, grabe. Nawakan ko yung lightsaber ni Darth Vader. Ang bigat pala ng lightsaber ni Darth Vader. So, nandito tayo ngayon sa Coca-Cola store. So, yan yung loob ng Coca-Cola store. Puro siya merchandise ng Coca-Cola. So, this one is $19. Oh, takot ako. Grabe ang cute ng ano niya. Mga mag ang cute ng building na to. Parang old marketplace. Cute ng mga bags dito sa Coach. Ang cute nito. Magkano to? Strolling along down that, what's that word again? Street. Up where they walk, up where they run, up where they stay all day in the sun, wandering free. Wish I could be part of that world. What would I give if I could live out on these waters? So, nandito na tayo sa pinakagitna. Hala. Grabe, sarap mag-shopping. Window shopping. Ito naman tayo sa World of Disney. Let's go there. Grabe, ang laki ng store dito. Oh wow.
Grabe, ang laki. Oh, wow. Ang galing na, no? So cute. How much is this? $45. Ang cute. Ito lang ang pinaka favorite kong section dito. Kasi ang cute-cute eh. Ang cute-cute ng stuffed toy. Grabe, ang laki nila na dito. Nung partner ni Lilo. Magkano to? 70. $70. Siyempre dapat yung malaki ano. Ayan o. Dahil siya malaki. Ang cute. Laki. Oh. Ang cute. Nakita nyo ba yung presyo ng Coke? Grabe. $5.29 isa. Grabe. We're here in the Lego shop, Lego store, whatever you wanna call it, Lego. Magpapa-selfie lang ako dun sa may dragon kasi sikat yun eh. Ayun na, yun yung dragon. Wow. Oh, nakakatuwa, nandito si Skywalker at si Darth Vader. Meron din tayong Sky Trooper nagawa sa Lego. Ang cute ni Elsa. Oh, it's Olaf. Olaf. The Lego version of Olaf. Lego ba talaga siya? Oh, it is Lego. Pero it's fading eh. It's already fading. Mukhang marami ang pila dito sa Lego. Oh, Disneyland. T-Rex, anong nandito? Store ba to? Bumili ako ng ice cream, pineapple, for $5.99. Looks delicious. Maasim-masim siya kasi ano eh, pineapple. Pero masarap. Sarap. Bus. Video with the live crocodile at the back. Actually, I never, now I know
yun guys, halos naikot na natin yung buong Disney Spring. So tatapusin ko na muna ang aking video vlog dito. So maraming salamat sa panonood at bukas ulit samahan niyo ako. Bye bye guys. Hello guys. So ayan, finally nakauwi na ako. And it's already 9:30 PM. Na bago ako umuwi, kumain muna ako sa McDo. And then bumili ako ng sabon kasi walang sabon dito. So yun, pakita ko ulit sa inyo kung ano yung itsura nung hostel ko. So yan, nakabukas ng ilaw. So meron kaming 6 na kama rito. So nandito ako sa pinakailalim. So puro lalaki kami dito. Saka tingin ko kadalasan ng mga nag-hostel puro traveler lang eh. So ginagawa ko, dinadala ko na lang lahat ng mga importante kong gamit. Mga passport, pitaka, lahat na importante, susi, dala-dala ko sa bag. And then iniwan ko lang yung mga damit ko para just in case kung may mangyari man, at least replaceable yung mga pwedeng mawala, diba? So hopefully wag naman sana. Pero never ko pang na-experience na amen. Hopefully knock on the wood wag mangyari. So ayun. So mukha namang na-meet ko lahat ng objectives ko this day. Nakapasyal ako sa Florida Mall. Nakakain ako ng burger sa Shake Shack kasi matagal na akong hindi nakakain ng burger doon. And then nakapasyal ako sa Disney Spring. Medyo productive tong araw na to. So bukas ang plano ko, initially gusto ko sana mag SeaWorld, kaso parang inisip kong kaya ko pa ba na alam mo yun, umikot sa loob ng theme park. Kasi una, hindi naman siguro sa ticket, pero parang una mainit, diba? And then pangalawa, parang hindi rin naman ako na-excite sumakay sa mga rides. So ang iniisip ko na lang kanina is baka magpunta na lang ako ng outlet mall. And then yun lang siguro. So malalaman natin bukas. Anyway, good night guys. Matutulog na ako. And hope to see you around. Samahan niyo ako guys. Bye bye.